Sa kabila ng paghina ng piso kontra dolyar, lumago ang ekonomiya ng bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, lumago ng 7.1% ang Gross Domestic Product o GDP sa ikatlong bahagi ng taon. Sa tulong daw yan ng mga industriya ng manufacturing, construction at agriculture. May report si Maki Pulido. Sumigla raw ang ilang industriya sa bansa, pati na sektor ng agrikultura, at mas may panggastos ang mga Pinoy kabilang ang ilan sa pinakamahirap sa lipunan na epekto ng 4Ps o Pantawid Pamilya Program. Ang resulta, 7.1% ang inilago ng GDP sa third quarter ngayong taon, mas mataas kumpara sa 6.2% nung kaparehong panahon noong isang taon. Base yan sa third quarter Philippine Economy Report ng Philippine Statistics Authority. And we are the fastest growing among major Asian emerging economies that have already released data for the quarter. We're higher than China's 6.7%, Vietnam's 6.4%, Indonesia's 5%, and Malaysia's 4.3%. Ayon sa NEDA, partikular na lumago ang mga industriya ng manufacturing at construction. Pero sa tabi lang ng hotel sa Pasay City kung saan iprinisinta ang report na nagsasabing lumago ang ating ekonomiya, isang kahig, isang tuka kung mabuhay si Marina Policarpio at kanyang pamilya. Ilang taon na silang nakatira sa kalsada at kahit ano raw ang banat ng buto para kumita, di pa rin sapat para makakain ng 3 beses sa isang araw. Inuuna namin gatas, pagkain. Minsan hindi na kami kumain kasi pag bumabagyo wala rin benta. Araw-gabi nandito kami. Sa mayayaman siguro. Sa mayayaman, yung mahirap, lalagi hirap. Andito pa rin kami kahit anong gawin. Sabi ng NEDA, hindi naman agad-agad mabubura ang kahirapan. Kung tutuusin, naibaba na raw ng Aquino administration ang poverty incidence sa 21% mula 26.3% noong 2009 at target ng Duterte administration na pababain pa ito sa 14%. This is the reason why we have actually embarked on the ambition natin 2040 to go for this continuity of programs so that the goal is really to eradicate poverty by 2040. Lumaguma ng ekonomiya, humihina naman ang piso. Umabot na nga ito sa 49 peso level nitong mga nakalipas na araw, ang pinakamahinang palitan sa loob ng 7 taon. Sabi ng NEDA, dulot ito ng mga agam-agam sa pagkapanalo ni Donald Trump sa US elections. This one will stabilize as soon as makita kaagad talaga ng market kung ano mangyayari. It will have to wait until the first Federal Reserve meeting after President-elect Donald Trump assumes office. Pero hindi lahat tinitingnan na bad news ang paghina ng piso. Grasya itong itinuturing ng mga pamilya ng mga OFW dahil mas malaki ang halaga ng kanilang padalang dolyar sa kanilang mga mahal sa buhay. Bukod dyan, mapipilitan ang mga importer na humanap ng mas murang produkto. Kaya sila naingaan yung mag-import kasi mura yung imported. Diba? Kung halimbawa because of this exchange rate, magmamahal na si imported, they would rather find a local producer substitute for that. Maki Pulido, GMA News.